kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Sa panahon ngayon ay mahirap nang magpakampante dahil sa ramdam na natin ulit ang pagbalik ng presensya ng mga masasamang loob. Pansamantalang humina kung hindi man tumigil ang kanilang mga gawain noong kasagsagan ng kamay na bakal na pinapatupad sa kanila ng dating administrasyon. Pero ngayong iba na ang estilo ng bagong namumuno ay kaagad lang nagparamdam ang mga masasamang elemento sa kanilang mga gawain. Hindi nawawala sa mga balita araw-araw ang mga kinasasangkutan ng mga ito. Kaya ang mas epektibo paano mapangalagaan ang iyong sarili at mga mahal sa buhay ay ang maging maingat at alerto sa lahat ng oras. Ito ang ginawa ng isang miyembro ng Philippine Navy na kinilalang si Navy Officer Marvin Sapamat Celes, 33 anyos at residente ng barangay Malagasang 1G, Imus City. Alas 2:10 ng madaling araw nang nagulat na lang siya nang biglang may nakapasok sa loob ng kanyang bahay at nagdeklara ng hold up. Nilimas ng dalawang mga lalaking hold uppers ang kahit anumang mga bagay na kanilang mapakinabangan sa loob ng bahay ng nasabing Navy officer. Masakit man sa loob na makitang ninanakaw sa harapan mo ang mga bagay na iyong pinaghirapan, pero dahil sa sitwasyon na pabor sa mga hold-uppers, ay wala kang magawa kundi ang tingnan na lang sila. Dahil sa sanay sa training, ay naisip rin ni Marvin na sunggaban ng mga hold-uppers. Pero pilit niya pa rin kumalma dahil sa may hawak na baril ang isa sa mga nanloob at siguradong hindi ito magdadalawang isip na tagtarin ng bala si Marvin kapag sinubukan itong manlaban sa kanila, kung kaya't nanatiling kalmado lamang siya. Pero ang hindi alam ng dalawang nanloob na naghihintay lang pala ito ng perpektong pagkakataon para mapanagot ang dalawang nanloob sa bahay niya. Hindi nagtagal at nakatsyempo ito kung kaya't dali-dali na niyang sinunggaban dahil alam niyang ito na ang tamang pagkakataon na may balik ang pabor sa dalawang magnanakaw. Mabilis niyang dinisarmahan ang lalaking may hawak-hawak na baril na nagngangalang Abraham Banawa, residente ng barangay Buhay na Tubig, Imus City, Cavite. Hindi naman makapaniwala ang kapwa magnanakaw ni Abraham na si Rockley Maligaya, residente ng barangay Malagasang 1G, Imus City, Cavite, sa napakabilis na galaw ng Navy officer na si Marvin. Rason para kaagad niyang maagaw ang baril na hawak-hawak ni Abraham at kaagad na ipinutok ito sa kanya. Tumpa ang hold-upper na may dalang baril. Sa nasaksihan na yon ng kasamahan niyang si Rockley Maligaya ay tila ba para itong nilubog sa drum ng yelo at hindi na nakapalag. Todas si Abraham Banawa mula sa bala ng baril na kanyang hawak-hawak. Kaagad na inaresto ng kapulisan ang nangangatog sa takot na si Rockley Maligaya matapos silang magresponde. Klarong self-defense ang ginawa ng Navy officer dahil Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang kaya nilang pwedeng gawin sa may-ari ng bahay matapos nilang limasin ang mga pera at mga gamit nito. Malaking tulong ang pagiging kalmado ni Marvin dahil nakakuha siya ng tamang pagkakataon para pagbayarin ora mismo ang mga masasamang elementong pumasok sa bahay nito. Samantala, timbog sa mga ahente ng NBI ang isang lalaking manyakol na nagngangalang Lester Ponce. Hulog sa bitag si Ponce nang tanggapin ito ang mark money sa pinakahuli nitong biktima. Ang modus pala ng manyakol na ito ay punteryahin ng mga menor de edad na estudyante ng mga pribadong eskwelahan para gawing jowa at maikama. Tagdad sa kaso ngayon si Lester Ponce dahil sa kanyang mga pinanggagawa. Ayon sa NBI, matapos raw diskartehan at bulahin ng sospek ang kanyang mga biktima, ay kaagad niya raw itong dinadala sa malamig at tahimik na lugar para doon banatan at kuhanan pa ng video. Ang nasabing video na nakukuha nito ay siya ring ginagawa niyang pang-blackmail sa kanila. Mula pera hanggang gadgets ay hinihingi ng sospek sa mga biktima kapalit ng pangakong hindi pagpapakalat ng nakuha nitong video. Sa tala ng NBI, mayroong 4 na mga biktima ang nagreklamo sa kanila. Ang mga ganitong klase ng kaso ay sanay magkaroon ng mas mabigat na parusa
dahil sa siguradong habang buhay na makakaapekto ito sa pag-iisip ng mga naging biktima dahil sa kanilang sinapit. Nakakabahala ang patuloy na pag-akyat ng mga kaso ng krimen kada araw na tila ba hindi na natatakot ang mga gumagawa nito sa mga kapulisan at maging sa gobyerno. Ang tanong, asahan na lang ba nating magpapatuloy ito hanggang sa matapos na ang termino ng namumuno? Aasa na lang ba tayo na magiging mahigpit na naman ulit sa mga kriminal ang susunod na maging Pangulo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.